Hello. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin yung mga katabi natin ng Blessed Sunday. Pwede po tayong tumayo to reach out yung mga nasa likod pa natin. Ayan. And binabati rin po natin yung mga church members po natin, family, na nasa online ngayon, nanonood. Magandang hapon po, Blessed Sunday po sa inyong lahat. Let's all stand up and give the Lord, our God, the highest praises. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, Jesus lived, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Amen. See, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, He lives. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you that sing that He lived. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you, the church sing hallelujah, hallelujah, for all you. Yes, we sing hallelujah to you, Lord. Hallelujah,
for all you've done. Yes, hallelujah, Lord. Let's all declare that our God lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Yes, we believe, Jesus. I believe. My shame is taken away. My is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, yes, our Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Yes, Jesus, we believe that you rescued our soul. I know You rescued my soul. His blood Covered my sin. I believe. Yes, we believe in you, Jesus. I believe. My shame is taken away and my pain My pain is healed in His name. I believe. I believe. We'll raise a banner for you. I raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave, and my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Sing, my Redeemer. My Redeemer lives. Yes, He lives. My Redeemer 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 lives. Yes, He lives. My Redeemer lives. Amen. Yes, Jesus, we believe that you live. We want to offer to you everything, Lord God. All that we are. All that we can be, Panginoon. Everything is yours. We want to lift up everything to you. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All of my spirits and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
things in the past. Things in the past, things yet unseen, Wishes and dreams that are yet to come true. all of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. We offer our lives to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, Lord, we offer to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, we offer our lives to you, Panginoon. And we know, as we follow you, Lord God, marami pong trials na darating. A storm will come, Panginoon. But we have faith that we can make it through, Lord. We just have to be still and believe that you are God. Within your mighty hands, when the oceans Rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. We will find rest in you. Find rest, my soul, and in you alone, Lord. In Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord God. We will be still and know that you are God of all. That you are Lord of all. At hawak niyo po lahat, Panginoon. Kahit ang pinakamalakas na unos ay sumusunod sa iyo, Lord God. Dahil ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang dakilang Ama na nagbibigay sa amin ng lahat. Wala na kaming ibang gustong gawin kundi ang pasalamatan ka, Panginoon. Kundi ang papurihan ka, Lord God. Kaya't sa hapong ito, bigyan niyo po kami ng puso na handang maglingkod sa inyo, na handang makinig sa iyong mga salita, na handang isuko ang lahat-lahat ng sa amin dahil alam namin na ang lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Tinataas namin sa iyo lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you. Magandang hapon mga kapatid. Yes. Good afternoon sa inyong lahat at kina Kuya Carding at Kati Wyatt, good morning sa inyo. Medyo 2:00 ng umaga ngayon dun sa kanila. Of course, hindi sila makakapanood ng live. Ang pinapanood nila yung recorded session natin. Ano? Siyempre, mahirap na magising ng 2:00 ng umaga. Welcome po sa ating lahat at purihin ang Panginoon at binigyan tayo muli ng ganitong pagkakataon upang magtipon-tipon, lingguhan, upang umawit ng mga awit ng papuri sa Kanya at mag-fellowship, magsama-sama, pagpalakasan sa buhay Kristiyano, ipanalangin ng bawat isa. Ito po ay mga importanteng bagay na nagpapalago, nagpapalakas sa ating buhay Kristiyano. Ito din ang tumutulong sa ating paggulang, yung ating maturity sa Christian life. Bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Hilingin natin ang karunungan mula sa Diyos bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasalamat dahil binigyan niyo po muli kami ng ganitong pagkakataon. Nawa o Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita, bigyan niyo ng liwanag ang mga katotohanan dito. Ihanda niyo po ang aming mga puso, mga isipan, upang tanggapin ang mga katotohanan ito at naisin naming ipamuhay upang makita ng mundo na tunay nga ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. At aming mayakag sila at maibahagi ang Ebanghelyo at sila din magkaroon ng pagkakilala sa aming Panginoong Hesus bilang sarili ng tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa Kanyang makapangyarihang pangalan. Amen. Okay, so bago po ako naghanda para sa ating sermon ngayong hapon ito, marami po akong pinag-isipan at nanalangin ako sa Diyos. Bigyan niyo po ako, O Ama, ng mensahe na maaring ibahagi dito sa ating kapulungan. At ang naging matimbang sa aking puso ay ilan sa mga kaibigan ko, mga kakilala, ay nagkakaroon ngayon ng mga sakit, mga terminal na mga na sakit. Meron akong isang katrabaho, mananampalataya din po, siya ay isang radio announcer kasi kung hindi niyo po alam, dati po akong DJ sa sa FM radio. At itong katrabaho ko sa isang
sa isang estasyon kung saan po galing din si Mike Enriquez. Ito pong WKC, itong kaibigan kong ito, nag-text last week na siya mayroon daw, stage 4 na daw ang kanyang cancer sa baga. Stage 4. Tapos kagabi naman, ang isang miyembro namin doon sa aming men's fellowship kung saan si Kuya Carding ay kasama din namin. Ang isa naming miyembro doon, ang kanyang ama naman ay may cirrhosis sa liver. So medyo medyo terminal din po ang kanyang kalagayan ngayon. So minarapat kong basahin at ibahagi sa inyo itong James chapter 1 verses 2 to 8. Okay, ang aklat ng Santiago, unang kapitulo, talatang 2 hanggang 8. Ang pamagat po ng ating mensahe is God's way through trials. Ang daan ng Diyos sa kalagitnaan ng pagsubok. Kasi alam natin mga kapatid, ang buhay, hindi humihingi ng pahintulot yan bago magdala ng problema. Hindi ho nag-ask, may I give you problems? Hindi ho, wala hong pahintulot ang pagdating ho ng problema sa ating buhay. Maaring, sabi ko, ito ay maaring isang diagnosis mula sa ospital na hindi ho maganda o hindi positibo. Maaring pagkawala ito ng trabaho o pagkawala ng negosyo, okay? Maaring ito din ay pagtataksil ng mga kaibigan, okay? Mga kamag-anak, maaring din mga katrabaho, o ito'y simpleng araw lamang na para bagang sumusubok sa ating espiritu. Karamihan ho sa atin, hindi ho natural sa atin ang magalak. Di ba? Sino ho nagsasaya pag may problema? Nagpapaparty? Meron ho ba sa inyo? Ay, sarap! May problema na naman ako. Meron ho bang ganon? Hindi ho natural na yun, na reaksyon sa problema. Hindi ba? Sa halip, ang gusto natin, kung magka-problema tayo, kaagad-agarang mawala o masolusyonan ang problema na yan. Ngunit dito po, si Santiago o si James, ito pong James, si Santiago, ay ang kapatid ng ating Panginoong Hesus. Half-brother po ng ating Panginoong Hesus. At dati po, nung ang Panginoong Hesus ay buhay pa, bago po siya namatay, at napako sa krus ng Kalbaryo, ito pong si Santiago, si James, hindi humana ng palataya. Hindi ho siya naniniwala na ang kanyang kapatid ay anak ng Diyos. Okay? Na nagkatawan tao, at Diyos sa laman. Ngunit, nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, nagpakita po siya. At naging mananampalataya, ito pong si James, si Santiago, half-brother po ito ng ating Panginoong Jesus. At ito po ang kanyang, ang kanyang sulat, ang aklat ng Santiago. So dito po, binibigay ni James, sinusulatan niya ang mga mananampalataya na nakakalat. Kasi nung first century po, nung unang 100 years ng Kristyanismo, ganoon na lamang ang persecution sa Christian Church. At marami po sa kanila na original na nasa Jerusalem, nagkalat ho sila, nagsialisan ho sila. Dahil merong mga mang-uusig tulad ho ni Apostol Pablo. Mang-uusig yun, original Talagang hinuhuli niya ang mga mananampalataya. Kaya nung unang panahon, talaga nagkalat sila kasi ayaw nilang, tumataka sila sa pag-uusig. Ngunit ito, si Apostol, matatawag natin siyang James, okay, nagbibigay ho siya ng kakaibang pananaw sa pagsubok na sumasalungat sa ating natural na instinct. Sinasabi niya po dito ay kailangan magalak daw tayo. Babasahin natin in a very short while. Okay? Itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay hindi huhad lang, kundi ito po ay pumipino sa ating pananampalataya upang tayo ay maging maggulang sa ating buhay Kristiyano. So kailangan, sinasabi niya, tanggapin daw natin ito na may kagalakan, magdasal tayo kapag tayo'y nagdaraan sa pagsubok para sa karunungan, at dapat nating
dapat tayong maghintay na may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Ito po yung pinaka-main idea po natin. Sabi dito, God uses trials to grow us into maturity. And the way through is joy, wisdom, and unwavering faith. In other words, ginagamit po ng Diyos ang mga pagsubok para lumago po tayo sa ating buhay Kristiyano, para maging magulang po ang ating pananampalataya. Okay? At ang daan ay may kagalakan, karunungan, at hindi natitinag na pananampalataya. Tatlo po ang W natin para maalala natin to. Tatlong W. WWW. Parang World Wide Web, doon sa internet. Tatlong W. Ang unang W na pag-aaralan po natin ngayong hapon ay ito. Welcome trials with joy. Tanggapin daw natin ang pagsubok ng may kagalakan. Hindi ho natural ito. Pero ito po, okay, ang sinasabi ni Santiago, kailangan daw natin tanggapin ang mga pagsubok na may kagalakan. Pangalawang W, wield prayer for wisdom. Tayo po ay magdasal para sa karunungan. Pangatlong W, wait in faith without wavering. Maghintay daw tayo ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Ito po, basahin po natin ang unang tatlong talata sa verse 2, verse 3 at saka verse 4. Ang sabi ni Santiago, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Sa Tagalog po, ang sabi, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na ang nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pag-usapan po natin yung inevitability. Pag sinabing inevitability, hindi ho natatakasan na pagsubok. Inevitable po ang pagsubok sa ating buhay. Nagsisimula yan, magmula tayo ay napapanganak. Marami ho nga, baby, kapapanganak pa lang, may problema na, may issue na, nasa ospital. Hindi kagad-agarang malabas ng mga magulang kasi may mga sakit. So ang pagsubok, nagsisimula ho yan habang as early as life enters the world, hanggang sa dulo po ng ating buhay. Trials are not optional. Ang sabi ng Panginoong Hesus, in the world you will have tribulation. Sa mundo daw, tayo daw ay magkakaroon daw ng kapighatian. You will. Hindi sinabi, you might, maaari. Hindi. Sabi niya, you will. Sigurado po, mga kapatid. Hindi po ba? Alam ko, 100%. Pag tinanong ko, sinong nagdara ng pagsubok dito, lahat, tayo tataas natin ang mga kamay natin. Kasi walang exception ho sa atin. Wala hong tao na hindi dumaan sa ni isang pagsubok sa kanyang buhay. Ito pong Acts chapter 14 verse 22, ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo. Ang sabi po niya, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Kailangan daw nating makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Ang nakakatuwa po, nung sinabi ni Apostol Pablo, siya po ay nangangaral sa isang syudad ng pangalan ay Lystra, Lystra. At doon sa syudad na yon, merong mga dumayo na mga Hudyo dahil ayaw nila yung pagtuturo ng Ebanghelyo. At ano pong ginawa nila? Gumawa ho sila ng gulo. Yung mga kalalakihan doon, sa syudad doon, sinabi nila na itong tinuturo ni Apostol Pablo ay may kamalian daw, At nagalit yung mga tao doon, at ang ginawa ay pinagbabato si Apostol Pablo. Hinatak ho siya, linabas ho siya doon sa may labas ng syudad, at siya po ay pinagbabato. Stoning ang tawag doon, Yun po ang capital punishment ng mga Hudyo. Kung kayo po ay lumabag sa batas, paglalabag, kailangan batuhin ka hanggat mamatay. Si Apostol Pablo po, ganun po ang ginawa nila. Hanggat bumagsak po siya,
nung tinignan nila, inakalang patay siya. Siguro, hindi na humihinga to. Parang pinagbabato. Pumasok ho sila sa syudad. Pagpasok na sa syudad, tumindig po ang Apostol Pablo. Buhay. Okay? Akala nila patay, maaring hindi na humihinga si Apostol Pablo, pero buhay pa, tumindig po si Apostol Pablo. At anong ginawa niya? Pumasok uli doon sa mga syudad. Hindi ho siya tumakbo. Hinarap po niya yung mga tao na bumato sa kanya. At doon, sa may syudad na yun, pinalakas niya ang mga Kristiyano. Ito ang sinabi niya doon. Pagkatapos noon, itong sinabi niya, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Oh? Alam ni Apostol Pablo yung kapighatian. Pinagdaanan niya, muntik na ho siyang mamatay. Okay? Pero alam po niya na upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan ang bawat isang Kristiyano ay nagdadaan ng pighati at ng mga trials at saka tribulations, mga pagsubok. It is not if, but when. Hindi kung, mga kapatid, kundi kailan. Okay? Hindi natin alam, paglabas natin dito, maaring may maranasan na tayo kaagad na pagsubok o kapighatian. Ito po ang punto. The Christian life does not escape trials. It prepares us for them. In other words, ang pagiging Kristiyano po, ang buhay Kristiyano po, ay paghahanda, hindi ho pagtatakas sa mga kapighatian o mga pagsubok. Ang buhay Kristiyano po, hinihahanda tayo para sa mga pagsubok. Hindi ho tayo upang makatakas sa pagsubok. So, ito pong una nating punto, welcome. Welcome. Pag may pumapasok na bisita, welcome! Welcome! Yun po ang ginagamit nating salita, hindi po ba? So, ang sabi ni Apostol, ni Santiago, welcome daw natin itong mga trials ng may joy. Okay? Tanggapin po natin itong mga trials ito na may kagalakan. Because tulad ng nasabi natin kanina, certainty, trials will come. Certain no, sigurado. Pero ito po ang ating conviction. Meron pong layunin ang trial na pinagdadaanan natin. Ang layunin po ng trial ay para magkaroon po tayo ng tinatawag na endurance. Okay? O pagtitiis. Marami hong nananalangin, Diyos, bigyan niyo po ako ng pasyensya. Give me patience, God. Pero bigyan niyo sa akin ngayon. Hindi makapaghintay, no? Ang patience po, para ma-develop po natin, ang endurance, kailangan meron po tayong pagdaanan ng mga sitwasyon na magde-develop po ng ating pagiging pasensyoso, ang ating pagtitiis. Kasi alam po natin, itong completion po, ito po ang pinakalayunin yan. Endurance grows us into maturity, lacking nothing. Lacking nothing. Lacking nothing. Walang kulang daw, mga kapatid. Okay? Ano daw itong walang kulang ito? Ang pinag-uusapan ditong walang kulang ay yung mga virtud ng buhay Kristiyano, yung Christian virtue. Yung sinasabi, love, joy, peace, long-suffering, yan, joy. Lahat po ito, mga virtues ng Christian life. Ito po, kailangan kumpleto po tayo nito. Hindi po pwede na ang Kristiyano kulang ho sa pasyensya, kulang sa kagalakan, kulang sa pag-ibig, kulang ho sa self-control. Hindi pwede po. Ang ating talagang pinakalayunin ay makumpleto po itong mga virtud na to sa ating buhay Kristiyano. Para tayo ay lacking nothing. Di ba? Kasi ang ating mga trial po ay necessary, kinakailangan. Kasi ito po ay pagsubok sa ating pananampalataya. Kung totoo ang ating pananampalataya, kapatid, mga kapatid, be assured, darating po ang pagsubok sa buhay ninyo para ma-test ang inyong pananampalataya. At alam po natin, tulad ng sabi ni James, nabasa natin, itong trials po ay nagpo-produce. Okay? Nagbubunga ho ito ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay humahantong sa ating paggulang o maturity sa buhay Kristiyano. So, without trials, kung wala ho tayong pagsubok na pinagdadaanan, magiging immature po
ang ating pananampalataya. At hindi po yun ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang nais niya po ay mag-mature po ang ating Christian life. Ang goal po is maturity in Christ. Ito po ang pinakadulo. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Sabi nga ni Santiago. So itong mga trials po na ito, nasa-stretch po ang ating faith. Hindi ba? Nasa-stretch po. Okay? Nagkakaroon po tayo ng mas malawak, mas malakas na pananampalataya. Itong maturity po, yung pagiging magulang ng ating faith, yung kabuuan, katatagan at pagiging katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung ang ating Panginoong Hesus Kristo po ay nagdaan sa napakaraming pagsubok, okay? At kapighatian, paano po tayo? Hindi natin pwedeng sabihin, para sa Panginoong Hesus ko lang yan. Hindi ako pwedeng dumaan dyan. Hindi po, ano? If our Lord Jesus Christ went through trials and tribulations Himself, that is the way of the Christian life. Okay? Trials are not detours, they are the road to maturity. Kaya dapat yung perspektibo po natin, yung pagtanaw natin sa trials ay ayon sa perspective ng ating Diyos. So what is God's perspective? Yung pagtanaw sa mga pagsubok. Trials are not accidents. Hindi po aksidente ang isang trial sa buhay natin. Okay? Ito po ay mga divine appointment. Meron pong talagang layunin ng Diyos para sa mga pinagdadaanan po natin. Huwag po nating isipin din that trials are signs of God's absence. Natural po, ano? Naalala niyo po si Job nung sa lumang tipan? Tinanggal po sa kanya ang kanyang mga anak. Okay? Yung mga ari-arian po niya ay ninakaw, kinuha po sa kanya, nasira po ang kanyang bahay. Okay? Siya po ay nagkaroon ng sakit, pangangati sa buong katawan, pigsa mula tuktok ng kanyang ulo hanggang doon po sa kaila-ilaliman ng kanyang sakong. Okay? At sa kalagitnaan na yun, ang binuhay lamang ay ang kanyang misis. Na nagsabi sa kanya, murahin mo na ang Diyos para siya ay, para patayin ka na niya. At para mag-end na itong suffering mo. Yung misis niya, tinutukso siyang sabihin yun sa Diyos. Murahin mo na ang Diyos para patayin ka na ng Diyos. Pero po, bagamat pinagdaanan po ni Job ang mga trials na ito, hindi ibig sabihin ay wala ho ang Diyos o absent ang Diyos. May layunin po ang Diyos. Okay? God is actively working. Pangatlo po, trials are not to be wasted. Huwag ho nating sasayangin ang pagsubok. Bakit po? Dapat tanggapin po natin yung trial na yan kasi pag ating ginamit yan para maging magulang ang ating buhay Kristiyano, nagiging malakas po ang ating pananampalataya. Pero pag sinayang natin ang isang trial, hindi ho tayo nagresponde ng tama sa trial na yon, nasayang natin yung pagkakataon upang maging katulad ng ating Panginoong Hesus. We are wasting the opportunity to be more like our Lord Jesus Christ. So, ang punto ko ho ay ito. Expect trials not as interruptions, but as part of God's plan for maturity. Asahan ho natin ang mga pagsubok, hindi ho ito ay interruption sa ating buhay, kundi bilang bahagi po ng plano ng Diyos para ho sa ating paggulang sa buhay Kristiyano. Christ is our example, tulad po ng sabi natin. Ang sabi doon po sa may Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi ukol sa Panginoong Hesus, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising its shame. Ang ating Panginoong Hesus po ay pumunta sa krus ng Kalbaryo. Hindi ho niya iniwasan. Hindi ho siya tumakbo. Okay? Pwede hong gawin ng ating Panginoong Hesus yun. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama, okay, nais niyang sundin ang kalooban ng Ama, pumunta po siya sa krus ng Kalbaryo na may kagalakan. Bagamat, mamamatay siya doon. Sabi, who for the joy that was set before Him, may kagalakang inilagay sa kanyang harapan. Itiniis niya ang krus. Hinamak niya ang kahihiyan.
So ang joy ng ating Panginoong Hesus ay hindi doon sa sakit o kamatayan, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa layunin ng kanyang pagkamatay. Alam po ng ating Panginoong Hesus na yung kanyang pagkamatay sa krus ay may layunin upang tubusin po tayong lahat sa ating mga kasalanan. At para sa kanya, worth it po yun. Mamamatay ako para maaring matubos ang sanlibutan sa kasalanan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi ho siya tumakbo, hindi ho siya tumakas. Hinarap po niya ang kamatayan. Okay? Tinanggap po niya ang kalooban ng Ama para sa kanya at mamatay dun sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran po ang ating mga kasalanan. He is our great example. Bakit po joy? Bakit po kagalakan? Ang hirap magalak po, hindi po ba? Pero sabi daw, magalak daw tayo sa mga pagsubok. Bakit po? Joy fixes our eyes on God's purpose. Pag may kagalakan po tayo, nakikita po natin ang layunan ng Diyos at nakakalimutan natin yung sakit natin. Okay? Yun po. Pangalawa, joy aligns us with Christ who endured suffering with joy. Natutulad po tayo ng ating Panginoon Hesus. Kasi po, hinarap po niya ang krus ng Kalbaryo nang may kagalakan din. Pangatlo, joy anticipates our maturity. Alam natin na ang dulo po nitong pinagdadaanan natin ay ang paggulang natin sa buhay Kristiyano. So ang punto po ito, joy is not a denial. Okay? Of hardship. Hindi ho pagtatanggi na nagdadaan tayo sa hirap. Hindi po. Hindi po natin tinatanggi. Tinatanggap po natin ng may pananampalataya yung mas nakatataas at maaring nasa likod na layunin ng Diyos sa pinagdadaanan nating sakit at hirap. Tulad din ng ating Panginoong Hesus. May layunin yung krus ng Kalbaryo. Hindi ho masarap ang maipako sa krus. Hindi ho. Okay? Hindi ho masarap yon. Okay? Masakit po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit meron siyang kagalakan kasi sabi nga natin, alam niya yung pinakalayunin sa likuran ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay. Ang next na verse po natin, James 1 verse 5. Ang sabi po, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Sabi, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow. Yung pangalawang W po natin, willed prayer for wisdom. Willed. Tayo po ay manalangin para sa karunungan. Bakit ho karunungan? Pag-usapan natin maya-maya konti. Kailangan po, dito po sa pagpanalangin natin, we recognize our need. Okay? Kasi po, pag nagdadaan tayo sa isang pagsubok, naguguluhan ho tayo. Usually, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi po ba? Yun po nakakagulo ng isip, nakakagambala po ang isang pagsubok. So, ang pinakakinakailangan talaga natin, yung karunungan. Kasi ang pagsubok po, pinapakita sa atin ang ating kakulangan sa karunungan. Ang Diyos po is all-wise. Ang ating Diyos, talagang marunong po. Sagana sa karunungan ng ating Diyos. Pero dahil tayo mga nilalang lamang, ang ating isip ay hindi ho infinite. May limitasyon ho ang ating isip. Hindi ho natin nakikita ang lahat ng dahilan ng pinagdadaanan natin. So pinapakita sa atin ng mga pagsubok ang kakulangan ng ating kaalaman o karunungan. Kailangan mag-request tayo sa Diyos kasi siya po ay nagbibigay, ng walang panunumbat. Bukas palad po ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan. At kailangan po, mag-rely po tayo sa patnubay at paggabay ng Diyos. Kasi wisdom aligns us to God's purposes in the storms of life. Pag dumadaan po ang bagyo sa buhay,
at meron ho tayong karunungan, nakikita po natin ang layunin ng Diyos. Okay, sa kalagitnaan ng bagyo. Bakit pong itong karunungan ay napaka-importante? Okay? James singles out wisdom. Hindi niya sinasabi, bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kapangyarihan, bigyan tayo ng yaman, o makatakas tayo. Bakit wisdom ang ating kailangan hinihiling? Kasi itong wisdom po, orders life according to God's perspective. Inaayos po ng karunungan, okay, ang ating perspektibo ayon sa perspektibo ng Diyos. Okay? So, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Ito ho ay galing sa Proverbs 4:7. Ang nagsulat ho ng Proverbs o mga kawikaan ay si Haring, alam po ba niyo kung sino? Haring Solomon, anak po ni anak ni Haring David. Siya po ang pinakamarunong na hari. Okay? Sa buong mundo nung panahon na yon. He is the wisest man, not only king, but wisest man in all the earth. Wala ho daw bago kay Haring Solomon o pagkatapos niya ang taong kasing dunong ni Haring Solomon. Naalala niyo po ba nung si Solomon magiging hari na, sabi sa kanya ng Diyos, humiling ka sa akin, maski bibigay ko sa iyo. Maski parehong genie Alam po natin, di ba, sa mga sine, may genie pag ating kiniskis, yung lampara, lalabas yung genie, yan, salamat, pinalaya mo ako, bibigyan kita ng 3 pagkakataon na humiling sa akin, maski bibigay ko sa iyo. Yan, ginagawang sini po ito. Ang Diyos po, sabi ng Diyos kay Solomon, okay, humiling ka ng maski bibigay ko sa iyo. Hindi ho siya humiling ng haba ng buhay, hindi siya humiling ng kapangyarihan, hindi siya humiling ng mas matinding yaman. Ang hiniling po ni Solomon ay wisdom, karunungan po. At natuwa po ang Diyos sa kanya. At dahil sabi ng Diyos sa kanya, itong hiniling mo sa akin, bibigyan pa rin kita ng yaman. Bibigyan din kita ng kapangyarihan. Actually po, noong kaharian ni Haring Solomon, ito po ang tinatawag na Golden Age of Israel. Kasi po, nung panahon ni Haring Solomon, yun po ang pinakamayamang panahon ng historya o kasaysayan ng Israel. It was the richest time in the history of Israel. At saka, yung kapayapaan, wala ho silang makalaban noon. Hindi ho tulad nung panahon ho ni Haring David. Nung panahon ho ni Haring David, ang mga kaaway niya, gano'n na lamang, kaliwat kanan. Wala hong kapayapaan nung kanyang kaharian. Tapos pagkatapos po ng kaharian ni Solomon, ayun, nahiwalay po. Yung Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom naghiwalay. Nagkaroon ho ng civil war sa loob po ng Israel. Kaya ito pong panahon ni Haring Solomon, dahil humingi siya ng karunungan o wisdom sa Diyos, hindi lamang wisdom ang binigay sa kanya, kundi kapayapaan sa kanyang kaharian, tinding yaman, influensya sa buong mundo, reputasyon na napakaganda. Okay? Ang isang kahinaan lang po talaga ni Haring Solomon yung babae. 1,000 daw yung kanyang wives plus concubines. Umabot sa 1,000. Naku, grabe. Anyway, ngunit wisdom, ang sabi ni Haring Solomon, he's asking for wisdom. Wisdom is supreme because it directs every other gift in life. So in trials, wisdom is greater than escape. Bakit? It shapes how we endure, okay? To decide and to glorify God. Hinuhubog nitong karunungan kung paano tayo magtitiis, magdidesisyon, at magbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya wisdom po, supreme po ito. Okay? Automatic kasi kuminsan sa atin, Lord, bigyan niyo po ako ng pera. Lord, bigyan niyo po ako ng magandang kalusugan. Lord, sino po sa inyo yung Lord? Huwag niyo nang bigay sa akin, isa lang bigay niyo sa akin, wisdom lang. Wow, iba yun. Ako, aminin ko, hindi po ako natural na nanalangin ng ganon.
Usually, ang gusto ko masolusyonan. Bigay nyo kagad sa akin, Lord, ang solusyon. Di ba? So, ang Panginoon ang magsosolve para sa akin. Hindi ako yung mag-iisip. Hindi. Ang wisdom po, pag binigay po sa atin ng Diyos, tayo po ang kailangan mag-isip. Okay? Hindi ho yung parang nakasulat na, ito ang solusyon. Hindi. Wisdom means that we will have to think. Gagamitin po natin, ito po ang ating isip. Once God gives you the wisdom, you have to think through the trial that you are going through. At malalaman natin kung paano tayo magtitiis, magdesisyon, at magbibigay luwalhati sa Diyos. So wisdom ang ating pong hihilingin. Sabi po dito sa James 1, 6-8, ito na po ang mga panghuling mga talata natin. Ang sabi, but let him ask in faith. Anong hihilingin niya? Ang hihiling niya yung karunungan. Ask him, hihilingan ng Diyos, ng may pagtitiwala. No? Ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all things. Ang sabi, subalit, ang humihingi ng alin ng karunungan ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang taong yon ng anumang mula sa Panginoon. Okay? Ang taong pabago-bago ang isip ay di alam ano talaga ang nais niya. Wow! So dapat pala, when we ask God for wisdom, dapat po walang pag-aalinlangan. Buo po dapat ang ating loob, ang ating pananampalataya when we ask for wisdom. Okay? Kaya ang sabi dito, yung pangatlong W po natin, dito po tayo mag-e-end sa ating pag-uusap ngayong hapong ito. Wait in faith without wavering. Maghintay daw tayo ng pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. How can we wait in faith? We can only wait in faith, number one, if our confidence is in God. Kung ating kumpiyansa at pagtitiwala ay nasa Diyos, tayo po ay makapaghihintay. Okay? Faith is the channel of His supply. Pag may pagtitiwala ang isang tao, sa kanyang paghiling na karunungan, ibibigay ng Diyos yan sa atin, mga kapatid. Kailangan talagang magtiwala lang tayo. At mayroon dapat tayong constancy. Hindi lang one prayer. Sabi, pray without ceasing. Ang sabi sa banal na kasulatan. Dapat constancy. Patuloy ang ating paghihiling ng karunungan mula sa Diyos. Constancy po ay nagtatanggal ng pagdududa. Kung may pagdududa tayo, doubt makes us unstable. Hindi daw tayo stable, no? Para pong barko na nasa ibabaw ng mga alon. Hindi ho stable 'yon. Okay? Pag may pagdududa ho tayo, dapat iwaksi po natin ang pagdududa sa ating puso at isipan. Pag tayo nananalangin, humihiling sa Diyos ng karunungan. Meron din tayo dapat commitment in loyalty. Hindi po dapat divided yung puso natin. Ano? Ang sabi, paghati daw ang puso ng isang tao, wala daw matatanggap ang taong yan mula sa Diyos. Kasi lagi siya nag-aalinlangan. No? Hindi lamang hindi ibibigay sa Diyos, sa inyo ng Diyos, ang karunungan, yung mga ibang bagay, hindi din ho niya ibibigay kasi unstable ho ang tao na yon. Ang sabi po nga doon sa kanina, he is double-minded in his ways. He is a double-minded man, unstable in his ways. Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Okay? Huwag umasang tatanggap ng anuman, including karunungan. Ang taong yan. Kaya mga kapatid, huwag ho tayo mag-alinlangan. God's path through trials is not escape, but endurance. Not panic, but prayer. Not doubt, but trust. Oh? Hindi ho dapat tayo tumatakas. Binibigyan tayo ng pagtitiis.
Hindi ho tayo dapat nagpapanik, natatakot, kundi dapat nananalangin. Hindi ho tayo dapat nagdududa, kundi nagtitiwala. Ito po ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. At alam kong medyo popular na mga talata ito. Be anxious for nothing, but in everything. Sa lahat pong bagay. In everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, or surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. Wag ho daw tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. No exception po. Ha? Sa anumang bagay, wag ho tayong mababalisa. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kinakailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. At ang sabi dito sa verse 7, ang kapayapaan daw ng Diyos na hindi kayang maunawaan ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Okay? Dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Itong peace o kapayapaan ng Diyos is not always the answer we ask for. Maaring may hinihiling tayo sa Diyos, pero ang sabi po dito sa ating talata, hindi ho sinasagot ng Diyos ayon sa panalangin. Kuminsan, sumasagot ang Diyos sa pagbibigay ng kapayapaan. Okay? Peace is what we need. Maaring hindi natin makuha. Lord, bigay niyo sa akin itong negosyo to. Lord, bigay niyo sa akin itong bagay na ito. Lord, bigyan niyo ako ng good health. Maaring hindi ibigay sa inyo ng Diyos yan. Pero ang pangako, ang ibibigay sa atin ay kapayapaan. Okay? Lord, pahabain mo ang buhay ko. Maaring hindi. Maaring kunin tayo kaagad ng Diyos. Pero bibigyan daw tayo ng kapayapaan. God's peace guards our hearts and minds. Binabantayan po ng kapayapaan ng Diyos ang ating mga puso at isipan. Mga kapatid, hindi po natin mapipili kung darating ang mga pagsubok sa atin. Kung ano at kung kailan, wala ho tayong choice dyan. Dumadating po ang pagsubok sa ating buhay. Ngunit, maaari natin piliin kung paano tayo mag-responde sa mga kahirapang ito. We have a choice how to respond. Ang paraan po ng mundo ay magalit, magreklamo, magpanik, sumuko, maaring tumalikod sa Diyos. Ito po ang pagresponde o paraan ng mundo. Ang paraan po ng Diyos ay kakaiba, mga kapatid. Okay? Ang paraan ng Diyos ay tanggapin natin ang pagsubok. Hanapin ang kanyang karunungan at magtiwala sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Kapag ginawa po natin ito, hindi lang tayo nabubuhay sa kahirapan, lumalago din tayo, nagiging kompleto, nagiging magulang ang ating pananampalataya. Hindi tayo nagkukulang sa mga bertud ng buhay Kristiyano. Yung tinatawag natin, the gift of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering. Ito po, bibigay po. Pag pinalangin natin, maaaring hindi sagutin nga ayon sa eksaktong kahilingan natin. Ngunit kung tayo ay humihiling sa Diyos, ang kanyang kapayapaan ay ibibigay niya sa atin. So, ito po, the next time na tayo ay humarap sa mga trials, next time we face a trial, welcome it with joy. Tanggapin po natin. Seek His wisdom and trust Him without wavering until His work is complete. Tayo po ay a work in progress. Hindi po natatapos ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Alam po natin na kung ano ang sinimulan ng Diyos sa atin ay siya ring kanyang tatapusin. Magtiwala po tayo sa Kanya, sa Kanyang karunungan. Huwag po tayo magduda. Pag tayo po ay magdadaan sa mga trials, mga pagsubok, kapighatian, manalangin po tayo, hilingin natin ang karunungan ng Diyos para makita natin ang ating pinagdadaanan sa Kanyang mga mata. Yun po ang layunin ng karunungan. Okay? At
sa paghihiling natin ng mga bagay-bagay upang maharap natin ang mga kaguluhan sa buhay, okay, pighati, okay, mga pagsubok. Ang importanteng pangako niya ay ibibigay niya ang kanyang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, kami po nagpapasalamat sa inyong encouragement sa amin ngayong hapong ito. Alam po namin, O Diyos, na ang buhay ay puno ng pagsubok at kapighatian. Ngunit alam po namin ang pangako ng Panginoong Hesus. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. Kailangan po ay magalak po kami. Ang sabi ng Panginoong Hesus, for I have overcome the world. Naging matagumpay ang aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Meron pong victory sa buhay Kristiyano dahil po napagtagumpayan na ito ng aming Panginoong Hesus doon sa krus. Nabayaran na po ang kasalanan. Ang kamatayan po ay natalo na ng aming Panginoong Hesus. At alam po namin sa aming buhay Kristiyano, bagamat kami ay nagdaraan ng maraming mga bagay na hindi masaya, hindi masarap, kundi kuminsan ay napakasakit, napakahirap, alam po namin na kayo po ay laging nasa piling namin. Lagi naming malalapitan, lagi kaming may paraan at may pagkakataong manalangin sa inyo. Nawa, O Diyos, palakasin niyo ang bawat isa sa amin, sa aming buhay Kristiyano. Nawa sa aming paghiling ng karunungan sa inyo, hindi ho kami magduda. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga puso namin dahil alam po namin na kayo po ang may control ng lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. Ito pong aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless us all, mga kapatid. Check. Check. Mahirap po talagang magsaya habang tayo ay nasa pagsubok. Pero kailangan nating harapin ito para tayo ay magtagumpay laban sa kaaway. Tama po si Brother Dylan na kailangan dumaan tayo sa trials para lumago tayo sa pananampalataya. Gusto nyo ba ng pagsubok? Challenge yan, di ba? Yes, hindi tayo lalago pag walang pagsubok. Ngayon dumaan po tayo sa ating pagbibigay. Ano ba ang ikapu at ang handog? Ang ikapu o tithes ay ang ikasampung bahagi ng ating mga natatanggap na biyaya. At ito ay inaalay pabalik sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat at pananampalataya. Hindi ito para humingi ng pagpapala, kundi isang pagpapakita ng tiwala sa Diyos na siya ang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Ang handog o love offering naman ay mga kaloob na ibinigay natin mula sa ating mga biyaya bilang paggalang at pasasalamat sa Kanya. Ang mga talatang mula sa Genesis, Malakayas 3:10,
Mateo 23:23 at 2 Corinto 9:7 ay nagsasabing ang ikapo ay isang prinsipyong umiiral na bago pa ang kautusan at ito ay tungkol sa ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang isang regulasyon. Kung tayo ay nagbibigay, ipakita natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Ang Diyos ang patuloy na magkakaloob sa atin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa iyo, nagmumula ang lahat ng mabuti. Ikaw ang tagapagbigay ng buhay. Sa iyo din nagmumula ang lahat ng mga kaloob ng aming tinatanggap sa bawat araw. Puno ka ng kabutihan at pagmamahal para sa iyong nilikha. Handa kang tumulong sa lahat ng oras. Kaya naman, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Iyong sinabi humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Idudulog ko sa inyo ang lahat ng amin mga plano, gawin at pagsisikap upang mapasamin ang tagumpay at mga biyayang aming ninanais. Tignan mo ang nilalaman ng daing ng aming puso at ipagkaloob mo sa amin ang aming mga kahilingan. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong pagdinig sa aming mga daing at panalangin. Binubuksan po namin ang aming mga puso, diwa at pagkatao upang tanggapin ang lahat ng grasya at pagpapala, himala at biyayang iyong ipinagkaloob sa iyong dakilang kabutihan at labis na pagmamahal sa amin. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Kaya naman pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan sa pamamagitan mo at iyong walang kapantay na kapangyarihan. Ipagkaloob mo muna nawa ang lahat ng aming pangangailangan at tulungan mo po kami magtagumpay sa lahat ng aming mga plano at gawain. Nananalig po kami makamtam ang aming mga kahilingan at pangangailangan sa iyong pagtulong. Hinihiling po namin ang lahat na ito sa pamamagitan ng Jesucristo, ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at salamat po Kuya Dylan sa pagbalik muli dito sa amin para maghatid ng magandang balita para sa lahat. Habang sasalita o nagme-message si Kuya Dylan ay natatandaan ko yung sinabi doon that trials produce endurance. Naisip ko, oo nga no, kasi yung buhay natin ay parang karera. Hindi siya karera, pero hindi sprint.
yung takbo na, yung marathon. Sinong naka-experience ng marathon dito? Kasi pag sprint, 100 meters o 400, isang ikot lang tapos na. Pero pag marathon, nasubukan ko yan kasi nagmamarathon ako. Yung una kong marathon ay along the way, hindi lang isang cramps yung naranasan ko doon, 4. Yung binti, 2 binti at 2 hita na halos pagdating ko sa finish line, hindi na ako makalakad eh. Tapos hindi ka na makaakyat din sa hagdanan. Hindi ka na rin makapops pagdating sa bahay. So talagang ganun yung nakita ko. Yung buhay natin, parang karera na marathon. Endurance yun eh. So, pero salamat sa Panginoon dahil nadaanan ko yung lahat yon. Nung mga next marathons ko, diretso na. So, praise God dahil natutunan natin kung paano tayo mamuhay bilang marathoners. Lahat tayo dito. Hindi pwedeng sabihin na sprint lang ako. So, praise God for that. Salamat ulit, Kuya Dylan, for bringing us that message. So, tumayo tayong lahat for our benediction. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng sa Espiritu Santo. So, umupo muna tayo bago tayo mag-last song. Tawagin natin ating Kuya Dylan dito sa harapan. We request you, our Kuya, dahil birthday niya sa last week of August, right? Ano yung exact date po? So, meron kaming papadala sa iyo. Mamaya. Oh. So, let's pray. Birthday. Birthday mo. So, we pray for him. Tumayo tayo lahat. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa kabutihan mo po sa amin. Ganoon din po, Lord, sa aming kapatid, sa aming kuya, na pinadala niyo rin, Panginoon. At faithfully ay buwan-buwan, Lord, ay siya nandito upang magdala ng magandang balita ng iyong mensahe ng buhay para po sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at nagpapasalamat sa kanyang buhay at salamat po at patuloy niyo po siyang nibigyan ng kalakasan, ng katalinuhan, all the blessings, Lord, even your provision and favors, Lord, na pinagkaloob mo sa kanya, ganun din sa kanyang pamilya, Lord, even the ministry that you entrusted to him, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord, for this another year na dinagdag mo sa kapatid namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. We praise you, Lord, and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen. Nalaman namin. Amen. Muli pa, awitan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. Yes, lives. You live.
You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. He lives. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let's all sing that He lives. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Amen.